Nananawagan na po ang kampo ni Marcos Jr. ang mga loyalista sa NBI para nga paimbestigahan itong kumakalat na video na ito. Ito daw ay 4 na video. At itong unang labas na ito ay patikim lang daw, teaser lang daw. Yan. Sige na, ilabas niyo na yung tatlo pa. Dahil ngayon pa lang, nalalagay na po sa alanganin kung sino man yung may kagagawan na ito. At ang itinuturo, as usual, ang mga may kagagawan ng kabulastugan, kagaguhan at kademonyuhan dito sa atin ay ang mga katulad ni Harry Roque, ni Maharlika at yung isa pa daw. May go signal daw at ang si Maharlika kay Harry Roque at ang iniisip ng mga netizens ang gumawa ng video or ang nag-edit ng video na yan ay yung kuno ay mga IT group na nag-handle ng social media presence naman na itong si Harry Roque. Hindi syempre patatalo ang mga loyalista. Talagang poprotektahan nila ang ating presidente. Okay, maganda pakinggan yun, ang ating presidente. Dahil sa puntong ito, siguro kung pwede kayong maglabasan talaga ng baho ng bawat isa, daanin niyo po sa makatotohanang banat. Kasi ito talaga ay halatang edited. Abay matindi, ang naalala ko dito ay kung paano ring yurakan, babuyin, ng mga diehard ang pagkatao na Senator De Lima nung siya naman ay ginawan ng edited na sex scandal or video ata yun anyway, na talagang karumal-dumal, napakababoy ng ginawa na itong mga diehard. No wonder, ganyan na po ang nakag-ugalian na itong mga taga Davao na ito. Nagmula sa Davao, ang lahat ng kabulastugan dito sa mundong ito, dito lang naman sa Pinas. Anyway, pero yun nga, ang daming krimen sa Davao. Bakit? Paiimbestigahan daw ito ng NBI, kaya humanda kung sino man yung mga responsable dito sa paggawa ng peking video na ito. Kung ikaw po ay matino, marunong kang mag-discern, makikita mo talaga na hindi si Marcos Jr. yung nasa video. Pinagpiyastahan pa man din. At yung mga naandun sa event na yon, kung saan nga unang pinalabas etong video na ito, yung mga naandun po kahit papano ay may mga sinabing tao, may mga lawyers dyan, may mga karamihan dyan ay or mga OFW na may sinabi naman, maganda ang katayuan sa buhay, may mga dunong din naman, pero pinagpiyastahan nyo? Talaga po? Ganun kayo kaengot? Ganun kayo katanga? Bakit? No wonder, nabaluktot na yung kaisipan nyo sa pagiging diehard nyo, ay talagang kawawa po kayo. Yung lahat na niniwala dito sa video na ito, kawawa. So yan, paki-imbestigahan daw at dapat ay panagutin nga ang mga DD shits. Yan ba ang tawag ng mga loyalista ngayon sa mga diehard. Nagpapakalat ng fake pulburon video daw ni PBBM tulad ni Harry Roque, Glenn Chong at syempre yung si Maharlika. May kalalagyan talaga yung ganito. Ang pinagtataka lang kasi ng mga kababayan natin, yun nga, sa puntong ito, sana kahit papano may gawin na ang administrasyon para matigil na talaga itong kalokohan, itong kahibangan, at itong paghahari-harian sa larangan ng social media na itong mga diehard. Sila po ang dahilan kung bakit nauso ang fake news dito sa atin. Sila po ang dahilan kaya maraming napahamak dahil sa fake news. Ay dapat lang talagang managot kung sino ang pinagmulan na itong fake video na ito. Sana may gawin ng Malacanang ang kampo ni Marcos Jr. Dahil kung wala ay baka isipin naman ng taong bayan na totoo nga itong mga ganitong paratang ng mga diehard kay PBBM. 'Di ba? Good luck.